Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay all about girl power. Actually, dalawa po na kababaihan, yung isa isisingit lang natin. So, itong dalawang girl power na to, actually nagkampihan to Pero biglang yung isa nasita. Yung pala talagang certified dilawan pala. Yung isa naman patuloy na binibira ng mga kalaban ng tatay niya. Kasi nga dala-dala niya yung last name ng tatay niya. O yun po yan. So bago po tayo magsimula ng ating opinion at reaction, i-flex ko muna po yung Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, go to their Facebook page. At shout out din po sa mga kasamahan at kaibigan natin sa The Nomads. At ganun din po sa ating mga channel members. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. At ganun din po, shout out sa mga regular viewers ng ating premiere. Hanggang premiere na lang muna po tayo. Wala munang live. So, God bless you all. At alam nyo po, nakakataba po ng puso yung mga compliment ninyo. Hindi ko po akalain na sa mag-almost 2 years na po tong Simply Talkies Vlog, napapansin na rin po ng mga mahuhusay at magagaling ng mga vloggers. Maraming salamat po sa inyo at ako din po ay sumusuporta sa inyo. Maraming salamat sa all the compliments, all the comments, good or bad. Maraming salamat po, and may once again, God bless you all. So pag-usapan natin yung kumampi sa isang babae, yung pala siya ay dilawan. Di po ba? Napansin na po siya, at pinagalitan siya ng kanyang mga kapartido. Unahin natin itong balita sa Manila Bulletin, mga kababayan. Ayan po, ito po. Kimbo's stance on confidential funds, Maharlika Fund, did not sit well with fellow LP members. Ayun po yung sabi ng kanilang presidenteng si Lagman. Di ba sabi ko sa inyo? Dilawan yan si Kimbo Kasi nung mga previous vlog natin, sa kakahanap ko sa kanya, lumabas na siya pala ay supporter ni Leni Robredo. Kakamping. Pero nagtataka ako bakit ito sumusuporta sa Vice President. Yun po yung isang girl power natin. Yung identity ng girl power natin. Banggitin ko na kasi sabit siya dito Sabi ko, kakamping ito. Bakit kumakampi sa gobyerno? Which is very good. Ibig sabihin, hindi niya inaano yung kulay ng kanyang politika. Kumbaga, kung tama ang ginagawa ng gobyerno, di makipagtrabaho siya doon. Which is very good. Isantabi mo muna ang kulay ng iyong politika para makatulong ka sa gobyerno. Kasi nasa gobyerno ka Tama po ba? O ngayon, napansin po siya. Mukhang pinagalitan na. Kasi dinidepensahan niya po yung confidential fund ni VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung contested na 125 million na kung saan tinatanong ng mga makabayan black, itong mga oposisyon, tinatanong si BP kung saan niya dinala. Patuloy pong tikom ang bibig ng BP until recently, di ba, sinabi niya, ang mga umaayaw sa confidential fund ay ayaw ng peace and order. At yung ayaw sa peace and order ay kalaban ng bayan. So, you will allude, Kung iintindihin ko yon, base din na rin po sa lumabas sa bibig ng ating BP, ia-allude ko or aking i-conclude that the confidential fund that she used was nagamit diyan sa peace and order. So, 'di ba? Pero prior to that, si Kimbo todo ang depensa sa kanya, Wala daw mali doon sa transfer nung sinasabi lang transfer nung 125 million pesos from OP to OBP kasi contingency plan yung whatever. Sabi niya walang mali doon.
Sabi ni Kimbo, talagang dinedepensahan niya. Tapos, dinepensahan niya pa yan nung nagsalita si Drilon. Remember Drilon? He's the member of their party. Parang, ang dating ni Kimbo that time, she is a rogue. Yung bang, ano siya, yung humihiwalay siya. Yung bang, parang sa kasamahan nyo, hindi siya nakikiayon sa gusto ninyo. Ayaw niya talagang maging total opposition. No? So, dinidepensa niya. Ewan ko kung anong nakita niya kay BP. No, bakit niya dinedepensahan si BP? O, base na rin siguro sa nababasa niya. We never know. Pero, napansin na siya ng kanyang mga kapartido. Eto po, babasahin natin to. Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo's stance on controversial topic like the Vice President Sara Duterte's confidential fund allocation as well as the Maharlika Investment Fund wasn't appreciated, hindi daw katanggap-tanggap sa kanyang mga kasamahang Liberal Party members. Siyempre, opposition Di po ba? Kailangan atakihin mo yan ng atakihin. Kaya nga tinawag silang opposition. Kailangan, hindi na lang palaging oo. Yan ang opposition They have to interject, they have to say, kontra kami, ayaw namin. No? Ganun po yan. Pero sa tingin ko, minsan, si Lagman, their president, minsan, umaayon din naman sa mga ilang proyekto. Di po ba? Pero, mahina na ngayon kasi ang opposition. Iilan lang sila dyan. Mamaya malalaman nyo kung sino sila. This was barred in a statement Saturday afternoon, August 7, by the LP's Management Committee o yung MANCOM and released to House reporters by LP President Albay 1st District Representative Edsel Lagman. May MANCOM pa sila, may Management Committee. Quote, ito po yung sabi ng statement. The defense of Representative Stella Kimbo of the confidential funds, particularly of the Office of the Vice President and the Department of Education and the Maharlika Investment Fund, contrary to the collective position of the leadership and ranking members of the Liberal Party of the Philippines, has resulted in some clamor to sanction. So ibig po sabihin kasi, yung stance ni Kimbo, sa madaling salita, yung pagdidepensa niya kay BP sa kanyang CIF at yung pagdepensa niya sa Maharlika Investment Fund, hindi po naaayon, contrary. Ibig sabihin, yung mga kapartido niya at yung partido nila, hindi umaayon sa MIF at confidential fund ni BP Sara Duterte. So, kontra sila doon. Pero si Kimbo, panay ang depensa. Ngayon, nag-usap-usap daw yung mga ibang members, nagbulong-bulungan na, nagkapihan, pumunta doon sa may sa may Glorieta. Doon tayo. Magkapi tayo doon. Pumunta sa Mega Mall, diyan sa may 3rd floor, may kapihan diyan. Diyan kasi diyan ako nagkakape dati. So, can we have a coffee talk? Di ba? Kape tayo. Order ka muna. Sasabihin ta. Pambihira pre yung isa nating kasamahan, si kakabanas siyang si Juan Biruin mo, magkakampi tayo, pero hindi sumusunod sa atin. Baka ranking mas marangking pa ako kaysa sa kanya. Biruin mo yun. Mas senior ako. Di ba? Bastos yun Sige, sabay inom ng kape. Gusto nyo? Jollibee. Di ba? Jollibee San Diego po yan. No? Ganun po yan. Kaya sabi nila, has resulted in some clamor to sanction. Naku, ano kayang isasanction sa kanya, no? Siguro papatawan siya ng 10-day suspension, wag kang makisama sa mga caucus namin, sa MANCOM, ganyan, management committee meeting, di ba? Di kaya, ang mahirap, expelled sa party. Di pag na-expelled ka, Kimbo, pumunta ka na lang. Pumunta ka saan? Sa Baclaran, magsimba ka doon. Di kaya, dyan sa Quiapo, simbahan ng Quiapo, lumakad kang paluhod, huminga ng tawad. Bakit mo inaayunan si BP sa yung MIF? Nasaan ang loyalty mo? Ayan biro lang po. Pinapatawa ko lang kayo. Baka sabihin nyo kasi high blood na naman ako, wala yung meds ko dito. Kayo din. Ito pa, sabi ng statement,
Although, it has to be noted that she has later conceded, no, that the utilization and audit of secret funds must be made more transparent and officials made more accountable. Correct, di ba? Remember, siya mismo nag-audit. Binasa niya yung report, no? Hindi pa naman tapos yung report ng COA sa CIF ni BP Sara. Sabi niya, hindi pala 19 days ginastos yung 125 million. 11 days lang, o di ba? At least bumanat na siya. Naging opposition na siya. Ginatungan niya na yung 19 days, which is siguro nakaramdam na siya, nakakarinig na siya ng ingay-ingay ng mga kagrupo niya. Ayan. No, yung tenga niya, lumaki na. Yung radar. Sabi, nakakaramdam na ako, mukhang galit na yung mga kakampi ko. O sige, gatungan ko muna yung 19 days. Paiksingin ko ng 8 days, 11 days. So, ayun. Tapos sabi niya, dapat maging transparent and officials made more accountable. O, tama naman. Di po ba? O, ngayon, eto po tayo. Alisan natin to kasi yung part ito ng parte ng balita puro lang kwentong kutsero na lang yan. No, dito po tayo sa politiko. Anong sabi? After nung mga ingay-ingay, after the final meeting ng kanilang management committee, ano ang sabi? Kapartido pa rin. Hindi sinanksyon. Siguro ito binerbal o di kaya verbal, note verbale pero recorded. O ikaw Stella Kimbo, strike 1 ka na, ha? Strike 1 ka. 2 more strike, you're out. O yan, o. LP won't sanction Stella Kimbo over confidential funds depends. Oh, di ba? LP President and Albay Representative Edsel Langman said on Saturday that Kimbo, a vice chairperson of the House Appropriation Committee, will not face any sanctions over the matter. Quote, the enduring tradition of the Liberal Party is to allow its members to take independent views on national issues in recognition of a members' freedom of expression and dissent. O, ayun naman pala eh. Meron naman palang freedom eh. Di po ba? Di sana, bago nyo siya ganyan, o bago siya nagdepensa kay Sara, saka sa IMF, nag-meeting muna kayo sa inyong partido. O sabi nyo, pag-usapan nyo, sige ha, opposition tayo. Opposition. Remember the word opposition. We oppose. Di mo ba? We keep on opposing. Ngayon, kung talagang di na tayo naririnig, sige, that's the time, yes. Wala na eh. If you cannot beat them, join them. O, di ba? Baka yun ay nasa isip ni Kimbo. Bakit siya na parang kakakampi na siya kay Sara? Di po ba? O, ayan. So, ito na lang po kasi yung mga natitira. Ayun na lang po yun. Ang sabi ni Lagman. Kumbaga, they're giving her the chance. Kasi karapatan niya naman yan, eh. Di ba? Freedom of expression and dissent. Di ba? Dissenting opinion. No? Yung kakaibang opinion mo, hindi ka umaayon doon. Ganon. Freedom nila yon. So, meron naman pala kayong ganyan. So, ano problema? Di ba? Anong rationality do? Maski na opposition ba kayo, hindi ba siya pwedeng sometimes, dissent muna ako? Di ba? Parang tayo, nagkape. Nagbibenta ko sa'yo, hindi ko alam na nagdi-dissent pala siya. Pinayagan pala siyang mag-dissent. Di ba, nasupalpal ka? Ito ang sabi. Okay? Lagman said the decision to retain Kimbo as an LP member was unanimously reached by the party's management committee during a meeting with some district representatives. Yun naman pala eh. Kasundo naman pala kayo. Siguro, kumain lang kayo ng Goldilocks cake dyan. Pwede na. Pero sabi siguro sa kanya, huwag mo nang uulitin yan. Strike 1 ka na. We're counting. We're taking notes. Eto. LP is now a shell of its former self. A shell of its former self. Kayo na lang po ang maghanap kung ano ibig sabihin yan. As the ruling party during the time of the late former President Benigno Aquino III. With only 8 members in the House of Representatives. Wala na sila.
Walo na lang sila na representative, hindi tulad nung dati. Majority sila. Aside from Lagman and Kimbo, tandaan nyo to ha. The other LP members in the 19th Congress are Muntinlupa Representative Jaime Presnedi, Oriental Mindoro Representative Alfonso Umali Jr., Zamboanga del Norte Representative Adrian Amatong, Capiz Representative Emmanuel Billones. Remember Capiz? Baluarte ng Dilao. Di ba nandun si Pangulo nagbigay ng mga bigas? Basilan Representative Mujib Hataman. Ay, naalala ko tong si Hataman. Kumampi to sa Makabayang Black dati. Kasama si Lagman at may isa pang babae, hindi si Kimbo. Ha? And Camarines Sur Representative Gabriel Bordado. Lagman identifies as an independent minority in the House, while Bordado and Hataman are with the minority bloc. Sino yung minority bloc? Di siyempre, sino yung Makabayang Bloc? Kaya pala nandun si Hataman eh. Kimbo and the other LP members are part of the majority coalition. Watak-watak po sila. Kaya naman pala. Kaya pala si Kimbo, ganon, nasa majority po siya. Wala kayong magagawa eh. Pinayagan nyo siyang pumunta sa majority coalition eh. Di sana, nagbuo na lang kayo, sumama na lang kayo sa minority bloc ng Makabayang Bloc. Pero, ito problema niyan. Is the political, yung perception. Kasi pag ikaw, sumama ka sa Makabayang Bloc, masama po ang perception sa mga yan eh. Masama talaga ang dating sa mga tao. Di ba? Siguro, pag sumama ka doon, it's a political suicide. Good luck sa'yo. Kasi, ang Makabayang Bloc, party list po yan. Paano kung halimbawa si Kimbo sasama dyan, nagre-representa siya ng isang bayan. Tapos sasama ka doon, masama imahe nun, madadamay ka. Babaho ang pangalan mo, mapapamasama ang pangalan mo. Ang party list, ilang boto lang kailangan yan para makakuha ng seat eh. Di po ba? Ibang-iba talaga yung representative na nagre-represent ka ng bayan. Kasi may kalabang ka dun eh. Mahahati boto mo. Dito sa party list, ilang libo bago ka mabigyan ng isang seat. Tapos kung tulad nung ACT-CIS nila Erwin Tulfo na milyon, di ba 3 seat? Depende sa number of seats eh. Number of votes. Hindi tulad nung representative talaga ng isang bayan. Kaya nga, kumbaga sa akin, dapat i-revise yung paano mailuklok itong mga party list. That is so easy to get in to the House of Representatives pag ikaw ay isang party list member. It's too easy. No? So yan po, no? Siguro pinagalitan lang yan, no? Pero hindi tinanggal. Ni-retain pa rin si Kimbo. Why? Because she's still good. Magaling po si Kimbo. Yan ang kakamping. Ayan ang dilawan na kailangan ng gobyerno. 'Di ba? Hindi siya tumitingin sa kulay ng politika niya kung ano ang kulay ng partido niya. Yan ang sinasabi natin doon sa previous vlog. Yung kay Mar Rojas. Kung sakasakaling ilagay si Mar Rojas ng Pangulo, dilaw yan, 'di ba? Ngayon patunayan niya na capable siya doon sa posisyon na itinalaga sa kanya. No, hindi ka titignan as dilaw o anong kulay mo. Kasi alam naman natin ang mga dilaw eh. Wala silang nagawa para sa bayan. Probably sa sarili nila meron. They enrich themselves. But did they enrich the country? No. Did they enrich the lives of our fellow Filipinos? No. Kasi kung ganun man yon, how many years they've been governing the country? Since nung panahon ni Cory, si Ramos, di ba? O sabihin nyo si Gloria, anong kulay ni Gloria? Si Panot. Wala. Di ba? Kung magaling sila, they use their talent, their capability to uplift the country and the lives of our fellow Filipinos. Wala eh. What happened? Downward spiral tayo. Kailan lang tayo bumabangon? Baka hindi pa nga tayo nakakaisang porsyento sa pagbangon eh. Di po ba? Kasi ang daming problema. Hanggang ngayon may problema pa. Tapos ginagatungan pa nung mga iba. Ayan si Kimbo magaling sa magaling. Tama, mali?
Ayan, magtrabaho siya. O ngayon, nakita siya siguro. Yan ang problema eh. No? Kung meron kang mas maganda nga, independent pa eh. Di ba? Tama, mali. So you can freely work. Whether you will be siding with the opposition or with the majority based on your understanding of the matter. Kung ano man yung pinag-uusapan doon. Kasi kung meron kang kikilingan, you have to please the other members eh. You have to join them. You even though na ayaw mo, di ba? Para lang walang masabi ang partido mo. Kasi iniisip mo, may benefit din ako sa kanila. Di po ba? Tama, mali. Sana mawala yung ganun, ano? Iunahin natin yung kapakanan ng taong bayan. Unahin natin yung kapakanan ng ating bansa. Di po ba? Happy. Tama na yung pag-i-enrich nyo ng mga bulsa nyo. O tama ng mga high blood. Alis na tayo dyan kay Kimbo. Member pa rin siya ng LP. Ayan. Kasi matalino. Hindi tatanggalin. Kayo ba? Yun na nga lang matalino sa inyo. Tatanggalin nyo pa? Hindi. Di ba? Gagamitin at gagamitin ko siya. Di ba? Imi-milk out ko ng imi-milk out yung talino niya, yung galing niya. Tanga ka na kung pinaalis mo yung pinakamagaling sa grupo mo. Ang natira sa'yo mga bulok na kamatis. Hindi mo pa pwedeng gamitin pang sarsyadong itlog yan. Yun na lang itlog ni Kaning Ampaw ang isarsyado nyo. Isa lang itlog nun. Ay, muna na tayo. Sara Duterte. Ayan. Balita ng Inquirer. Eto na. Na-open na ang Pandora's Box, mga kababayan. Di ba? Ngayon, SALN na ang hinihingi sa kanya. Sara Duterte urged to release SALN. Ubus. Yan. Vice President Sara Duterte was urged to release her statement of assets, liabilities, and net worth from her time as Davao City Mayor and her current post as the second highest official of the land. Sino po ang nag-request nito? Si Dino De Leon. Lawyer siya. Nagre-request siya based on the Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kasi daw po, sabi niya, I am writing to make a Freedom of Information, yung FOI, request especially for the complete and full disclosure of your statement of assets, liabilities, and network so far pled by you as then Mayor of Davao City and now Vice President. Now, tinira na po. Salo-salo na to. Nadamay pa dito yung mga bata. Kasama talaga dahil may asawa siya, saka yung mga anak niya. Iniisip nila na yung confidential fund niya nung siya ay mayor ay pagkalaki-laki, umabot yata ng almost 500 million yun. Saan ginamit? Baka ginamit niya sa pang-personal niya. Kaya po gustong makita yung kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Damay-damay na ito, mga kababayan. Yan na po yung continuous na continuous na pagsira, sabi nila, nung mga Duterte, DDS, sa kanilang idol, sa kanilang sinusuportahan. Yun lang. Makikita nyo labanan na nito. DDS versus the leftists. DDS versus the Dilawan na yan. Ang mangyayari dyan, baka itong DDS isasabit si Presidente. Kasi nga, alam nyo na, nakita nila si Mar Rojas. Yun yan. Ikakabit na yan. Iduduktong na yan kasi ang mangyayari dito, gusto ng oposisyon, tibagin itong dalawang ito, si Presidente at si VP, sirain ng tandem. And most, hindi na nila sisiraan si Presidente. Kasi hindi naman nalalaban yan sa next election eh. Di ba? He can no longer run as the highest position, in the highest position of the land. Pwede, magbarangay tanod muna si BBM. Joke lang, wag magagalit ang mga loyalists and supporters. Joke lang, tumawa naman kayo. Masyado kayong uptight pagdating kay Pangulong BBM. Loosen up. Ganyan, loosen up. Joke lang tayo. Nakukuha niyo yung point ko. Ikakabit lang diyan si Presidente. Sasabihin, kinakargahan niya, pinapapasukan niya ng dilaw. So what? Kung makakatulong sa ating gobyerno, yun ang gusto natin.
Tanggalin mo muna ang kulay ng politika mo, tanggalin mo ang affiliation mo. Ang ituon mo ay ang interest ng bayan at ang iyong mga kababayan. Ngayon, kung pumalpak sila doon sa pwestong pinaglagyan sa kanila, then napatunayan natin na talagang ang mga dilaw ay walang silbi sa bayan. Yun, sinabi ko na yun sa previous vlog ko. Ang titibagin nila dito, si BP. Kasi iniisip nila, advance sila mag-isip eh. Na siya ang tatakbong presidente next election. Ako hindi ko po masasabi. Wala akong idea. Wala akong magic ball. Wala akong Madam Auring. Hindi ako si Nostradamus. Ang tinitingnan ko lang po ay yung kasalukuyan. Kasi sabi don't worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Worry about today because there's a lot of things to do today. Kaya ako doon, ayaw ko magbigay sa inyo ng opinion ko lang. Mamaya, gawin nyo ng katotohanan. Diba? Binigyan ko lang kayo ng idea, but for you is the reality. Yung pala, hindi pala siya tatakbo. Kasi may pinangahawakan akong sinabi niya. Siguro alam nyo na yon. Hindi pa naman bumabali ng salita ito. Si BP Sara Duterte. Di po ba? So ngayon, ang tingin po ng mga DDS dito is a continuous vilification, continuous disinformation, continuous paninira sa BP. Kasi siya ang pinakamatunog ngayon. Gago rin kasi itong mga survey na ito. Di ba? Palaging siya nangunguna, palaging siya ang mataas. Di ang gawin nyo, i-counter nyo yung ginagawa ng mga dilawan at makabayang black. Kayong mga nagsusurvey na pabor kay BP, pababain nyo. Pababain nyo. Yan. Tapos, pagdating na nung malapit na, doon nyo ngayong kargahan. Anak ng siopaw eh. Pinapakita nyo na rin kasi kaagad yung kartada nyo. Kaya ito, binabanatan na yung alas ninyo. O, di po ba? Maling strategy. Tapos idadawit nyo yung presidente ko. Mga gunggong pala kayo. O ito pa ang sabi ng ating pambansang ate. Salamat po. Mami Peng, salamat ha. Kino-call out na kita. Salamat po dito. O pakinggan nyo itong sabi ni ate ng bayan tungkol dyan sa demolition job na ginagawa kay BP. O ito po. Madam ay may pasok. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay BP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa. Okay, nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobreng BP natin. Bakit naman gano'n? Palibasa, lead, talagang yung pakupakan na. Ang aga naman. Oh, nabibinay ang ating BP. Natatawa talaga ako kay Madam Aimee. Pasensya na po, Madam Aimee. Love you. Magmagagalit, di ba? Nabibinay daw si BP. Wala naman akong pakialam kay Binay. Sige, sa akin lang, titignan ko lang tong sarsuela na to mga kababayan, no? I don't really know. Basta sa akin, bahala kayong magbalitaktakan dyan. So, mababalita naman yan, di ko content natin. Titignan ko lang yung galaw, no, paano bumanat itong DDS sa mga lefties at mga dilawans, mga kay BP. Kasi ang dami po sa social media, lalo na sa Twitter, nakita nyo. Talagang nagkalat sila doon kung ano-anong pinagsasabi nila sa BP. Ako natatawa lang, sige, magbanatang kayo dyan. Ay, ang BP naman, siya pa rin ang BP. Sabi nga ni Madam Aimee, ay nako, 5 taon pa. Ano ba yan? Ang aga-aga nyo. Nabibinay ang ating BP. Di po ba? O kayo, ano po? No? Sa bagay, karapatan naman nung nag-request si Mr. Dino De Leon na magkaroon ng FOI. But the question is, sino ang nag-udyok sa'yo? Meron po dyan. May mga, alam niyo yung mga payaso, yung string, may gumaganon. May nagpapagalaw. Siyempre, ang tanong, magkano? O, di po ba? O, di ba? O, meron pa palang isang paninira. Yung traffic. No? Si BP daw yun. O, yun. Yung nagsasabi nun, hindi naman nag-apologize. O, para lang masira. Talagang, it is a disinformation. It is not a misinformation. It is a disinformation to malign, to viciously attack the BP para po ma-destroy ang credibility niya.
Uulit-ulitin po yan. Uulit-ulitin. The narrative is already there. The confidential fund, the traffic jam, and then this SALN. Di ba? Napakaagang pamumulitika kasi bakit? Takot po ang mga dilawan, mga antay, no? And their likes na hindi sila makaupo sa pwesto. Lalong-lalo na ang mga teroristang grupo. They are keep pushing it. Pushing it, their pawns. Their pawns. Actually, hindi na pawns eh. Yung mga official na sa likod ng chessboard. No? They're pushing them. Kasi bakit? Ano ang sabi ng AFP? Iisang membro na lang sila. O iisang grupo na lang sila. Meaning, they are collapsing. Di po ba? Malapit na silang magapi. And if they cannot exist, no? Talagang matutuluyan, wala nang kokontra. Magkakaroon ng kapayapaan sa bansa. And there are groups of people aside from this terrorist group na CPP, MPA, NDF na ayaw ng kapayapaan, ayaw ng katahimikan sa ating bansa. Bakit? Kasi pag nangyari yan, mas baka uunlad pa tayo sa ating mga neighboring countries. Because why? We have one common goal. For us to live peacefully and progressively. Di po ba? Napakayaman ng ating bansang Pilipinas. But there are certain people or groups who wants to control us. Kasi bakit? Alam nila mahina tayo eh. Alam nila we are so divided. If we can be united, we can be standing tall. Walang sino mang persang masama ang makakatibag sa atin. So far, right now, na-unite tayo nung eleksyon lang. After that, again, alam nyo yung parang larong Jenga. Alam nyo yun, di ba binuo nyo? That's a tower. United. The pieces are there. Hindi magko-collapse yan. Ganun po. The election, we build that Jenga tower. We're united. We're saying unity. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Diba? O bagong lipunan. Sa bagong lipunan. Ngayon, bagong Pilipinas. However, that Jenga tower we built, isa-isang pinipiraso ng mga kalaban. Ayaw nila. So eventually, we will crumble and fall. Kaya dapat tulungan natin itong gobyerno nating ito na hindi mangyari yun. Diba? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.